Aminado ako sir na dito na natutulog minsan sa bahay ang nanliligaw sa akin pero wala naman pong nangyari sa amin. Hindi ko na din ito may tago dahil alam na din ito ng mga tao dito sa amin. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong sagutin ang katanungan ng ating sender na si Ma'am Jackie ng Tacloban, Leyte at ito ang mensahe niya. Hello sir, good evening po. Just call me Jackie, 29 years old from Tacloban, Leyte. Sir, pwede po ba akong makahingi ng advice patungkol po ito sa relasyon namin ng asawa ko? Ang asawa ko po kasi isang OFW. Almost 3 years na po na hindi na nakauwi dito sa amin. Tapos hindi na rin po maganda ang communication namin ngayon. Pati financial support niya sir, dito sa amin nagkaroon na rin po ng problema. Nagsimula lang po yan nung natapos po ang 2 years contract niya nang sabi niya nag-extend daw po siya ng kontrata niya, pero nalaman kong hindi po totoo na nag-extend siya dahil umuwi po pala talaga siya dito after siya nag-end contract, pero ibang babae po ang inuwian niya. Nalaman ko lang din po sa katrabaho niya na nagmagandang loob po sa akin, pero lahat ng yun hindi po niya inamin. Sa ngayon po kasi sir, may nagkakagusto sa akin, isang seaman din po, at hindi ko na din po may tago dito sa amin dahil palagi na po akong pinapasyalan dito sa bahay ng lalaking yun. At nakilala na din ng magulang ko yun, yung nabanggit kong lalaki sir. Kaya lang, tinatakot po ako ng asawa ko po na kakasuhan daw po ako pag nakauwi siya dito sa Pinas after ng pangalawang kontrata niya. Ayaw ko na din sa kanya sir. Kaya lang, ayaw naman po niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko na po ito naitago sir, yung guy po. Minsan sa bahay na po namin natutulog po. Pero wala naman pong nangyari sa amin sir. Ano po kaya ang gagawin ko sir? Gusto ko na din sanang makipaghiwalay sa asawa ko. Salamat po sir. Sana makita niyo po itong mensahe ko at more power po sa channel niyo sir. Okay? Hi Ma'am Jackie, magandang araw po sa inyo ma'am. Salamat po sa tiwala at sa mensahe niyo po. Habang binabasa ko itong mensahe niyo po ma'am, hati po ang opinion ko nito. Sa part mo po at sa mister niyo po. Unahin ko po ang sabi mo ma'am na hindi na po siya umuwi dyan sa inyo. Halos 3 taon na ang nakalipas. At nalaman nyo nga po na umuwi naman pala siya after ng kontrata niya pero sa ibang bahay ang inuwian niya. Kung may katotohanan nito ma'am, dahil sabi mo may taong nagmagandang loob sa iyo na nagbigay ng impormasyon patungkol sa ginagawa ng mister mo, masasabi kong maling-mali ito sa part ng asawa mo ma'am. Masasabi kong kung totoo man ito, pwede mong gawing ground ito para hiwalayan mo na ang asawa mo. Dahil naniniwala talaga ako na maraming OFW na gumagawa nito, hindi lang lalaki, pati na rin mga babae. Sintabi na lang din po sa mga bayaning OFW na matitino. At sabi mo pa ma'am, pati pinansyal na obligasyon niya sa inyo ay nagiging apektado na rin. Kung hindi niya ito mapaliwanag ng maayos kung bakit nangyari ito, may dahilan ka para makipaghiwalay sa kanya. Kasi usapang pinansyal, isa ito sa pinakamahalaga sa isang pamilya, lalo na't may anak kayo. Tapos kung yun lang din naman talaga ang inasahan mo, tapos nagkaaberya pa, sobrang laki ang problema. Sa ngayon nga, isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit maraming mag-asawa ang naghihiwalay dahil sa pinansyal na aspeto, lalo na kung long distance relations din kayong mag-asawa. Ngayon sa part mo naman, tulad ng sabi ko, hati ang opinion ko dito. Doon tayo ma'am sa nagkamali ang asawa mo. Kung pagbabasihan ko yung sinasabi mo ma'am na kulang ang padala niya ng pera sa'yo, ang ibig sabihin lang nito, nagbibigay pa rin siya sa'yo, kulang nga lang. Malinaw dito ma'am na hindi pa niya kayo inabandona. Ipalagay natin na nagkamali nga siya, pero hanggang sa kasalukuyan, parte pa rin kayo ng buhay niya hanggang sa mga oras na ito. Bakit ko po ito nasabi? Dahil po ayaw niya makipaghiwalay sa'yo at yun ang sabi mo. Ito ang kritikal na parte dito sa problema mo ma'am. Lalo na't wala kang matibay na ebidensya doon sa sinabi mo na baka nga may ibang babae na itong asawa mo. Pwede kasing nagkamali nga siya, tulad ng sabi ko. Pero wala naman talaga siyang balak na iwanan kayo. At baka nga sa kasalukuyan, unti-unti na niya itong inayos. At sakto naman na may dumating na ibang lalaki na nagpapahayag ng pagmamahal sa iyo. Ayaw kong isipin ma'am na may malalim na kayo na relasyon nitong bago mo, kaya gumagawa ka ng dahilan para pagtakpan din itong pagkakamali mo ma'am. Pasensya na mama, kasi base sa sinabi mo po, halos wala pang 1 taon itong nasabi mong problema simula nang nag-end ang kontrata niya at nagkaaberya na nga ang pagpapadala ng pera niya. Tapos, sa ganun kaikli ng panahon, tinanggap mo rin kaagad itong isang lalaking nakikiiksi na sa relasyon niyo po. Para sa akin ma'am, maliban sa napamahal ka na sa bago mo, kaya gusto mo nang makipaghiwalay sa asawa mo, paghiganti ang naging motibo mo rito.
na masasabi kong mali din ito, ma'am. Kaya mas lalong naging komplikado itong buhay niyo po. Ang mangyayari nito, ma'am, maging dehado ka po dito. Sige, sabihin na natin na dahil siguro sa galit mo, kaya nagawa mo yun at naiintindihan kita doon. Kahit sino naman kasi ang lokohin, mababae man o lalaki, masakit talaga yon. Pero dito sa hakbang mo, ma'am, naging alanganin pa ang sitwasyon mo sa ginawa mo base sa sinasabi mo na hindi mo na ito itinatago ang minsan nang dyan na natutulog ang lalaking ito sa pamamahay nyo. Doon sa sinabi mo, ma'am, na wala pang nangyari sa inyo, pwedeng maniwala ako sa iyo dito, ma'am, pero hindi ko alam kung maniniwala din ba ang ibang tao, lalo na itong asawa mo. Kaya imbis ikaw pa ang unang niloko, ikaw pa ngayon ang dehado. Dahil doon sa sinabi mong magsasampa siya ng kaso sa iyo, pwede nga itong mangyari, lalo na't may matibay siyang ebidensya laban sa iyo. Kaya ito po ang maging payo ko sa iyo, ma'am. Dumistansya ka muna dyan sa nabanggit mong lalaki, ma'am. Pwede pa yan dahil wala pang bakat o bunga ang minsan niyang ginagawa na nakikitulog dyan sa pamamahay niyo po. Wala naman akong problema, ma'am, kung ayaw mo na talaga sa asawa mo dahil buhay mo naman yan. Pero wag sa ganitong paraan, at kung nagmamahala naman kayo dyan sa bago mo, wag niyo munang ilantad sa karamihan habang hindi mo pa naayos yung una mong asawa. Sa tingin ko nga nito, ma'am, kung hindi ka lang gumante, ang laki ng chance na maayos niyo pa sana itong relasyon mo ng asawa mo. Dahil may nakikita pa sana akong sign na willing pang na ayusin ng mister mo ang relasyon niyo. Pero mukhang nagmamadali po kayo, ma'am. Pero tulad ng sabi ko, hindi na kita masisisi dito. Ang sign sana na nakita ko ay yung ayaw niyang makipaghiwalay sa iyo. Para sa aming mga kalalakihan kasi, kapag nanindigan kami sa mga bagay na ito, kahit nagkakamali kami, ibig sabihin na handa pa rin kaming ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Pero nandito na tayo, ma'am, nangyayari na. Kaya solusyon na lang ang tanging magagawa natin, tulad na lang ng pag-iwas mo muna sa bago mo. Palagi ko itong sinasabi na kung maaari kapag ayaw nyo na sa partner nyo, makipaghiwalay kayo ng maayos para walang magiging problema sa hinarap na maging dagdag pa sa problema sa kasalukuyan. At payo ko na rin sa mga kababaihan, kung maaari lang iwasan nyo po ang maghiganti sa mga partner nyo kung nagkamali ito. Dahil walang magandang dulot ito sa buhay nyo mag-asawa, palalain lang nito ang problema nyo. Ulitin ko, kung ayaw nyo na sa partner nyo, kung may dahilan naman kayo, makipaghiwalay kayo ng maayos bago kayo mag-entertain ng iba. At sa huli, ikaw pa rin naman, ma'am, ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo. At sana makatulong din itong payo ko. Maraming salamat, ma'am. Paalam.